Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang kontinente ng Asya na pinakamalaki sa ating planeta ay naglalaman ng napakaraming mga kakaibang kaganapan na ngayon pa lamang natin natutuklasan? Kaya mula sa kakaibang ngunit napakagandang fireworks sa China hanggang sa barkong hotel sa South Korea ay pag-usapan natin ng 10 pinakakakaibang bagay na kamakailan lamang nadiskubre sa Asya. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Molten Fireworks. Hindi na bago sa ating kaalaman na sa tuwing dumarating ang bagong taon ay ang pagpapalipad ng fireworks ang isa sa pinaka-paboritong gawin ng marami sa atin. Pero alam mo ba na mayroong kakaibang ngunit sadyang magandang fireworks na makikita lamang sa bansang China na sigurado akong gugustuhin mong makita? Ang fireworks na ito ay ang tinatawag na molten iron fireworks na gawa sa nagliliyab na mga metal na kadalasang inihahagis patama sa mga pader na nagiging dahilan para magliparan ito sa kapaligiran at gumawa ng napakagandang tanawing paniguradong hindi makakalimutan ng kahit na sinong makakakita. Ang ganitong klase ng tradisyon ay nagmula pa noong 500,000 taon na ang nakararaan sa bansang China, kung saan dahil hindi kayang bumili ng mga residente ng tradisyonal na mga papatok ay naisipan nila itong gawin para magkaroon man lang ng buhay ang pagdiriwang nila sa bagong taon na sa sobrang ganda ay kasalukuyang isa ng sikat at popular na tradisyon. Number 9. Owakaduni Black Eggs. Ang lugar na tinatawag na Owakaduni sa bansang Japan ay ang lokasyon malapit sa aktibong bulkan ng Mount Hakone na makikitaan ng napakaraming mga butas na naglalabas ng mga hot spring na mayaman sa sulfur na maniwala ka man o sa hindi ay nakatutulong raw para magawa ng mga residente rito ang isa sa kanilang sikat na produkto at ito ay ang tinatawag nilang Owakaduni Black Eggs na nabobuo matapos ibabad ng itlog sa may init na tubig na may sulfur na nagbibigay rito ng kanyang kakaibang itim na kulay. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto, ay mas masustansya ang ganitong itlog kumpara sa ordinaryong mga nilaga na talaga namang naging dahilan kung bakit maraming mga tao ang naging suki na ng produkto. Ngunit dahil nabababa dito sa mineral na sulfur, ay wag na raw tayong magtaka kung mayroon itong amoy na talaga namang hindi kaaya-aya. Number 8. Kainang kubeta. Alam mo ba na mayroong isang kakaibang restaurant o kainan na makikita sa bansang Taiwan kung saan ang dekorasyon ng buong establishmento ay iginaya sa itsura ng inidoro? Sa syudad ng Taipei ay matatagpuan natin ang tinatawag nilang toilet restaurant na nag-iisa at natatangi raw sa buong mundo. Dulot na ito lamang ang restaurant na nagawang pakainin ang kanilang mga customer sa mga mangkok at plato na may disenyong kagaya sa kubeta at inidoro. Dagdag pa sa mga kakaibang disenyo ng establishmento ay makikita ang kanilang mga pagkain ay kadalasang nakahugis rin na parang dumi ng tao na kahit pa hindi kaaya-aya para sa marami sa atin ay dahil sa kakaiba naman itong disenyo ay sikat pa rin ito at parating binibisita ng publiko. Number 7. Tinderong aso. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na nagkaroon ng tindahan sa bansang Japan kung saan ang nagtitinda rito ay hindi tao kundi isang cute na aso? Ang tindahang ito ay ang tindahan ng kamote na binabantayan ng isang Shiba Inu na talaga namang umantig sa puso ng mga tao matapos kumalat sa social media ang larawan nito taong 2019 na naging dahilan kung bakit dumami ang naging customer ng hayop. Dahil hindi marunong magbilang ng pera ay inaasahan ng aso na hindi siya lolokohin ng kahit na sino na ayon sa kwento ng may-ari ay hindi naman daw ginawa ng mga tao kung saan mas marami pangaraw ang sobra sa kanilang kinikita matapos magbigay ng madagdag na bayad ang mga customer ng kanyang alaga. Ngunit ang nakamamanghang pagtatrabaho ng Shiba Inung ito ay natigil na magmula noong pumanaw siya taong 2021 na hindi may tatangging nagdulot ng matinding kalungkutan hindi lamang sa kanyang amo kundi sa lahat na rin ng mga taong naging customer nito. Number 6. 2D Cafe. Dumako naman tayo sa bansang South Korea kung saan matatagpuan ang isang kakaibang cafe na kung tawagin ay 2D Cafe
na kung papasukin mo ay agad mong maiintindihan kung bakit parati silang binibisita ng mga tao. At ito ay dahil sa ang mga kagamitan, disenyo at buong itsura ng establishmento ay tila ba iginuhit lamang, kung kaya't perpekto raw itong gawing background sa mga larawan na talaga namang pumatok sa mga kabataan na halos araw-araw daw pumupuno sa lugar. Kung kaya't kahit pa maraming ganitong klase ng restaurant sa buong bansa ay mabilis raw napupuno ang mga ito. Kung kaya't madalas nagkakaroon din sila ng kakulangan ng espasyo para sa mga tao na nagpapakita lamang kung gaano sobrang nagustuhan ng publiko ang kakaiba nitong itsura at disenyo. Number 5. Robot Show. Bumalik naman muli tayo sa bansang Japan kung saan makakakita rin tayo ng mga kakaibang kainan. At ang isa na nga rito ay ang kainang ito na tinatawag na robot restaurant, kung saan kaysa pagkain ay madalas bumibisita ang mga tao sa establishmento para panoorin ang kanilang mga palabas kung saan itinatampok nila ang kanilang mga nakamamanghang robot na nagpa-perform at talaga namang nagbibigay aliw sa kahit na sino. Nasa 4,000 piso raw ang entrance fee para makapasok sa restaurant na ito, kung saan ang bayad nito ay may kasama ng pagkain at inumin na maaari mong enjoyin habang pinapanood ang kanilang mga palabas na paniguradong bibisa-bisitahin at babalik-balikan raw ng kahit na sinong nakapanood na nito dati. Number 4. Pinakamahabang water slide. Hindi na bago sa ating kaalaman ang mga water slide ay ang isa sa pinaka nagbibigay atraksyon sa mga swimming pool na sa kasamang palad ay inaabot lamang ng ilang segundo para marating mo ang dulo kung mag-i-slide ka rito. Pero alam mo ba na mayroong water slide sa isla ng Penang sa bansang Malaysia na talaga namang may enjoy raw ng kahit na sinong tao? Ang water park sa isla ay naglalaman ng isang water slide na binigyang titulo ng Guinness Book of World Record sa pagiging pinakamahabang water slide sa buong mundo. Dulot na sa haba nito na lampas 3,500 talampakan ay sinasabing halos 5 minuto ang itatagal ng pag-slide mo kung magpapadulas ka rito, na maaari mo raw gamitin para enjoyin ang kagandahan ng kabuuan ng isla na talaga raw perpekto para sa mga gustong magpahinga at magbakasyon na mga tao. Number 3. Rainbow Village. Sa bansang Taiwan ay may isang madalas binibisitang lugar ng mga turista na kilala nila sa tawag na Rainbow Village, na maniwala ka man o sa hindi ay ginawa lamang daw ng isang tao, at ito ay si Wang Yongfu na nag-iisa na lamang daw nakatira sa lugar noong binalak itong sirain ng gobyerno para tayuan ng panibagong mga establishmento, kung kaya't bilang alaala sa kanyang mga dating kapitbahay ay pininturahan niya ang kabuuan ng lugar hanggang sa maging ganito na lamang kaganda ang itsura nito sa kasalukuyan. Magmula noong kumalat ang balita patungkol sa lugar na ito noong 2010 ay hindi na nagawa pang ipag-iba ng gobyerno ang Rainbow Village, dulot na isa ito sa tinigureang tourist attraction ng lugar na hindi may tatangging nakakatulong para mapataas ang kanilang ekonomiya, lalo na't milyong-milyong mga turista ang bumibisita sa makulay na nayon na ito taon-taon. Number 2. Airport Slide. Ang mga airport ay ang isa sa pinaka-busy na lugar sa ating planeta. Dulot na ito ang lugar kung saan bumababa o sumasakay ang mga turista. Pero alam mo ba na may isang kakaibang airport sa bansang Singapore na magsisiguradong magiging masaya raw ang kahit na sinong bibisita sa kanilang establishmento? Ang airport na ito ay ang Changi Airport na naglalaman ng tinatawag nilang The Slide at T3 na may taas na 4 na palapag, kung saan ang layunin nito ay dalhin ng mga pasahero ng eroplano sa kanilang mga boarding station nang may ngiti sa mga labi, kung kaya't mapabata raw o matanda ay hindi malulungkot sa pag-alis o pagdating nila sa bansa. Bago tayo dumako sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nakuhanan raw sa bansang Vietnam na sinasabing nagpapakita ng isang bumagsak na anghel mula sa kalangitan, kung kaya't makikita ang tila ba mga parte nito ng katawan na kagaya sa mga tao, ngunit may pakpak naman ito na katulad sa mga ibon. Kahit pa hindi naniniwala ang karamihan ng mga bansa sa kontinente ng Asya sa relihiyon ng Kristyanismo, ay hindi pa rin ito nangangahulugang wala silang alam patungkol sa mga anghel.
na talaga namang makikita sa retrato, kung kaya't hindi nakatakataka pa kung bakit ito pinagkakaguluhan ng mga tao. Number 1. Sun Cruise Ship Hotel. Hindi may tatanggi ng kahit na sino sa atin na ang mga barko ay para lamang sa karagatan, pero alam mo ba na may dambuhalang barko sa South Korea na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok malapit sa dalampasigan? Ang barko na ito ay ang tinatawag na Sun Cruise Ship Hotel, na base pa lamang sa kanyang pangalan ay makikita na lamang na isa itong gusaling mayroong disenyo at itsura na parang isang barko na talaga namang kumukuha ng atensyon ng publiko, kung kaya't kahit na higit na mahalang bayad para lamang manatili sa establishmento ay handa itong bayaran ng maraming mga tao, lalo na't para ma-enjoy nila ang kakaibang karanasan na ito, kung saan tila ba maniniraan sila sa loob ng sandambuhalang barko na nasa kalupaan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang sa lawak ng kalupaan ng kontinente ng Asya ay hindi nakatakatakang isipin na marami pa tayong hindi nalalaman at natutuklasan, kung kaya't dapat na laging bukas ang ating isipan dahil posibleng bukas o makalawa ay may lumabas na impormasyon mula sa dambuhalang kontinenteng ito, nagugulat kahit pa sa ating mga eksperto. Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubreng ito sa Asya ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.